Germs, good morning sa inyong lahat. Good morning sa mga followers natin. Good morning sa mga subscribers natin. Eto, dumating na yung package natin. Dumating na yung pinakaantay natin na dashcam. In-order natin sa China itong dashcam na to. Titingnan natin kung maganda yung quality. Titingnan natin kung babagay ba siya dito sa motor natin sa ADV 160. Ngayong araw mag-unbox tayo kasi hindi pa naman natin ito ma-install ngayong araw dahil medyo busy yung mga natin, mga kasama natin. Based dito sa packaging niya, ito yung probably yung kanyang interface. Ito nakikita natin dito. So ngayon, iisa-isahin natin yung specs nitong dashcam na to bago natin siya i-unbox. Para naman may idea kayo kung ano yung dashcam na ikakabit natin dito sa motor natin. Siya nga pala, magkakabit tayo ng dashcam kasi related to dun sa NCAP, di ba? Usong-uso ngayon yung NCAP sa iba't ibang lugar dito sa Metro Manila. So, mas maganda kung meron tayong protection, mas maganda kung meron tayong ebidensya. Kung sakasakalin na mahuli tayo ng NCAP na meron naman tayong reason, for example, emergency, meron tayong mga ganon, may mga dapat iwasan na mga barrier or mga debris sa kalsada kaya tayo nag-swerve or lumipat ng linya, yung mga ganong bagay. Example lang naman yun. Ito kasi meron siyang camera harap tsaka likod. Ito yung magsisilbing protection natin tsaka ebidensya. Hindi lang naman sa NCAP, syempre yung mga aksidente na pwede nating makuha, pwede nating makapture, or kahit anong mga events or pangyayari dito sa kalsada. Kasi syempre hindi naman natin inaasahan kung ano yung pwedeng mangyari, di ba? So ito, hindi ko na papatagalin, bubuksan na natin to. Ay, nasabi ko na sa inyo kanina, ito yung probably interface niya kasi ito yung nakita natin sa review. Ganda yung magiging itsura. And then nakalagay dito CarPlay, HiCar, and CarLife, tsaka Android Auto. And then dito sa kabilang side, ito, andito yung mga specs niya. Unahin na natin dyan yung waterproof, IPS65, and then touchscreen na rin pala to. Yung iba kasing dashcam na kinakabit natin dito sa shop, hindi pa siya touchscreen. So parang ano lang, parang may remote lang siya. Mobile phone interconnected. Tapos meron din siyang GPS. Dito sa baba, ang resolution niya ay 1080p hanggang 2K resolution. Ano na yan? Ultra HD na yon. And then pag nag-on tayo ng motor, pag nag-on tayo ng ignition natin, auto record na siya. Tapos meron siyang snapshot or pwede tayong kumuha ng picture. Kahit nagra-record yung dashcam natin, pwede tayong kumuha ng picture diretso. Itong stream technology na to, hindi pa natin to alam. Aaralin pa natin kung ano yan. Bali, babalikan na lang natin tong mga specs na to kapag naikabit na natin dun sa motor natin, para may paliwanag ko ng mas maigi sa inyo. Sa ngayon, ano pa lang naman to, magbe-base pa lang tayo dito sa mga label niya. Dito naman sa kabilang side, meron pa siya dito ng additional specs. Diba dito yung isa, yung kanina. Dito naman tayo sa kabilang side. Meron siyang Wi-Fi, meron siyang speed matching. Siguro itong speed matching na to, kung ano yung odo natin or yung ano yung speedometer natin, yun din yung ano sa kanya, yun din yung gagana sa kanya. Kasi i-update ko na lang kayo kung ano tong speed matching na to, kasi tingin ko magandang specs to ng isang dashcam, kasi makikita na rin natin kung gaano na tayo katulin tumatakbo, di ba? No, bibihira lang yung dashcam na may ganito. Kung tama ako ng pagkakaintindi dito sa speed matching na to. So bali magkakaroon tayo ng dalawang speedometer. So yung stock natin, and then itong sa dashcam natin. Okay, dito, napakaganda rin itong specs na to. Image stabilization. Sa mga GoPro natin, sa mga action cam natin, doon natin nakikita yung mga ganito. Yung mga image stabilization. Kasi kapag matagtag yung motor natin, syempre matagtag din yung video natin. Kapag matagtag yung video, masakit sa mata, masakit panoorin. So magandang specs yan. Dito, meron tayo ditong tire pressure monitoring. Tapos may nakalagay dito, open close parenthesis, matching. Tapos dito, yung capture ng camera niya or yung wide niya, hanggang 150 degrees. Ibig sabihin, mas malawak yung kuha ng camera talaga.
Eto, loop recording. Alam nyo naman na to. Halos lahat ng dashcam, mapasasakyan, motor, pare-parehas yan may loop recording. HDR, etong HDR na to, ito yung minsan pagkakaintindi natin ito sa camera natin, 'di ba, yung resolution. Yung napapa-sharp niya yung kulay ng image natin. Pero hindi ko sigurado. And then syempre yung Bluetooth natin, yung sinabi ko sa inyo kanina na Bluetooth niya. Lahat naman halos ng dashcam may Bluetooth na. Pero iilan lang yung mayroong ganito. Yung may speed matching tapos yung may image stabilization. So maganda yung maganda yung mga specs niya. Kaya i-update ko kayo kung accurate yung specs dito sa box and then dun sa actual na actual na footage natin. The rest, ayun, mga Chinese na yung label dito, Chinese na yung nakasulat, pero yung iba naiintindihan naman natin. Ayan, operating voltage niya 5 volts to 12 volts. And then operating temperature, hindi natin siya pwede ilagay sa sobrang init na pwesto kagaya ng malapit sa makina. Syempre hindi naman natin gagawin yan. So ang capacity niya, ang operating temperature niya ay 20 degrees Celsius hanggang 70 degrees Celsius. Yung weight niya 300 grams. Hindi naman siya ganun kabigatan kung ilalagay natin sa motor. Syempre yung 300 grams na yun yung pinaka LCD niya, yung pinaka unit. Pero yung kabuuan nito kasama yung mga wire, mga nasa 1 kilo din mahigit. Ayun, yung sasabi ko sa inyo, IPS65. And then running memory, meron siyang built-in memory na 4 gig. Yung 4 gig niya, yan yung operating system niya. Ang built-in memory niya ay 32 gig. Okay? Ang operating system niya, Inox. Yung screen niya ay 6.1. Ayan, yung touch supported. Sabi ko nga sa inyo kanina, touch screen na rin siya. Wi-Fi, gumagamit na siya ng 5G. Itong auto brightness na to, maganda to kasi nag-a-adjust kusa yung LCD natin. Depende sa sikat ng araw, depende sa dilim. Ayan. Mas maganda yan, auto adjust na siya. Maganda yung features na yun. Kasi minsan nagagamit natin yun sa cellphone natin kapag naka-auto adjust yung brightness ng cellphone natin. Ganon din yun. Kapag madilim yung paligid, nag-auto adjust siya. Kapag masyadong maliwanag, nag-auto adjust din yung cellphone natin. GPS 10 Hz. Tapos Bluetooth, naka-Bluetooth siya na 5.0. And SD card support hanggang 256. Hanggang 256 gig yung kaya niyang i-support na memory card. Okay? So, ayun lang naman yung specs niya. Andito yung specs sa likod. Meron din dito ang specs sa gilid. Ngayon, bubuksan na natin to. Okay. So, natanggal na natin yung outer cover niya. So, ito, box pa lang. Sobrang premium na. Oh, box pa lang yan. Sobrang premium na nung box natin. Tingnan natin yung loob. Kung ano yung makikita natin dito. Yun. Sa loob ng box, meron na siyang kasamang memory card. Naka micro na rin siya. Ang capacity niya ay 128 gig. So hindi pa ito yung maximum na memory card na pwede natin gamitin dito sa dashcam natin. Pero at least meron na siyang libre. Libre na yung memory card niya. Yung gantong memory card, worth rin to. Worth kulang-kulang 1,000 din to, yung original na memory card. Okay, dito sa ibabaw, ito yung pinaka main unit natin. Ito yung pinaka main unit natin. Ito yung wires niya. Yung isa dito sa power, yung isa sa GPS, and then yung dalawa sa camera, front and rear. So 4 na wire yan. And then yung pinaka unit natin, ito. Ayan. Ayan yung pinaka unit natin. Diba?
6.1 inch diagonal ang sukat ng screen natin, hindi pa ganun ha, laging pa ganun. Pag magsusukat tayo ng screen, laging pa diagonal. Alright, ayan yung screen natin, ayan yung pinaka main unit natin. Para may idea lang kayo. Sa likod, andito yung wires niya na 4, and then yung tatlong mounting part dito, ayan. Iba-vlog natin yung pag-install natin nito para may idea kayo. Okay, sa loob ng box, natanggal na natin yung pinaka main unit natin. Ito, titingnan naman natin kung ano yung laman nito. Tanggalin natin yung cover. Dito sa loob, ito yung isang camera, camera 1. Ito, camera 2. So, kompleto na yung dalawang camera natin, front and rear. And then, ito yung power supply natin, power cord. Meron na siyang kasamang fuse box dito. Tapos, meron na rin siyang kasamang ballaster. Hindi ko na muna siya ilalabas. Ilalabas ko na lang yung pinakahaba ng wire niya kapag i-install na natin. Okay? And then, pang-apat, ito yung GPS natin. Ito, ang mounting nito dapat nakalabas. Hindi siya pwedeng itago sa loob. Dapat facing siya upward sa kalangitan. Ayan, tip na yan sa mga mag-i-install ng GPS na kagaya nito. Alright. So, kompleto na yung wires natin. Yung pinakita ko sa inyo na 4 dito. Ulitin ko, yung isa dyan power, yung isa sa GPS, and then yung dalawa sa camera, front and rear. So, ito na yun. Ito na yung 4 na yun. Ayan, 4. And then, yung ating mounting. Yung mounting bracket natin. Ito, clamp type siya. So, possible talaga bibili tayo ng tawag nun, face enhancer, kahit yung mumurahin lang. Sa totoo lang, ayaw ko sana maglagay ng face enhancer kasi bulky masyado sa harapan. Pero since maglalagay tayo ng dashcam, malamang sa malamang ito, napapabili talaga tayo kahit ayaw natin. Next, yung mga ano niya, yung mga mounting ng camera na meron na siyang kasamang 3M na tape, double sided. And then syempre yung ating manual. Ayan, kasama na siya dyan. And then kasama na rin yung mga cable tie natin. Ito, kompleto na. Pero syempre yung cable tie natin, mas kailangan natin ng mas marami para ma-tie din natin ng mas maayos yung mga wire natin. Ito, optional, meron tayo ditong USB. Pwede kasi natin i-power yung motor directly sa battery, or pwede natin siyang i-power dun sa ano natin, sa charging port natin. Kaya meron siya neto. So may option tayo dito, dalawa. Pwede natin siya i-direct sa battery, and then ilalagay natin dun sa after ignition yung isang wire niya. Tapos eto, option 2, papaganahin lang natin kapag sinaksak natin dun sa charging port natin. Okay? So may hinahanap kayo, ito ang pinaka the best dito. Ito, hindi ko sa inyo binanggit kanina na ito ay wireless remote controlled. Ayan. Although touchscreen na nga yung screen natin, pwede na tayo mag-operate doon. Mas maganda meron pa rin tayo nito. Meron pa rin tayong remote control. Kasi kunwari gusto natin mag-picture, lalayo tayo dun sa motor, pipicture natin yung sarili natin. Pwede natin itong gamitin. Pwede natin gamitin yan. Pwede tayong mag-record, pwede tayong mag-picture. Ito, hawak-hawak natin yung remote control nya. And then, meron pa itong kasamang bracket. Ayan. Pwede natin siyang ilagay dun sa pinaka mismong motor, or pwede natin siyang isukbit sa keychain natin kung gusto natin. So, depende na sa inyo yan. Pero ito, kagandahan nito ay cordless na. Pwede natin bit-bitin, pwede nating ikabit, or pwede tayo mag-selfie gamit ito. Kasi meron tong ano eh. Ano ba to? Titingnan natin yung remote niya. Ayan o. Meron siyang answer call. Tapos meron siyang snapshot. Ayan.
Aralin pa natin to para sa final natin, sa final vlog natin, tsaka sa final review natin dito sa dashcam natin. Balik ko lang muna dito sa box para magkaroon kayo ng idea. Okay, so ito yung bracket nya. Wala nang laman yung box natin. Recap lang natin. USB pang power natin dun sa dashcam natin, optional, second option yon. Manual cable tie, tapos yung mga mounting ng camera natin with 3M na double-sided na tape. Yung ating bracket, ito yung pinakalagyan ng camera natin, I mean yung panel natin. Yung mga cord natin, ito yung GPS, ito yung power cord with ballaster, with fuse box, and then yung camera natin, front and rear. Okay, so kompleto yung package natin, kompleto na to. Bali pag may time ako, install ko to sa motor natin, ipapakita ko sa inyo kung paano maglatag ng dashcam sa ADB 160. Bye bye!